Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Kapag gusto nga ng isang team na magkampiyon ay madalas ay kailangan gumastos ng malaki ng isang team o kaya naman bumuo ng super team na napapalibutan ng multiple all-stars na may napakataas sa sahod. Well, ang OKC Thunder ay may tsansa na gumawa ng kakaibang pangyayari sa NBA ngayong season. Napag-usapan pala nga natin na ang mga team na tulad ng Celtics, Suns, Timberwolves at Bucks ay lahat may mahigit 200 milyon na sahod sa kanilang mga players. Well, ang OKC mga kaibigan ay number 26 sa liga sa may pinakamataas na sinasahod sa kanilang mga manlalaro o pang-5 sa pinakamababa. Kung titingnan natin ang bottom 10, sila lang nga ng Orlando Magic ang playoff contender, subalit OKC lang ang championship contender dito. Ganito nga ka-jackpot ang OKC dahil kung kulangin man sila ngayong taon, sa susunod na taon ay may chance pa sila na kumuha ng multiple all-stars at halos tatabla pa lamang ang sahod nila sa iba pang championship contender team. So hindi nga kailangan mag-alala ng OKC na kapag natapos na ang rookie contract nila Chet Holmgren at Jalen Williams ay hindi na nila ito mababayaran. Dahil kayang-kaya nga nila itong bayaran, but at the same time ay may kakayahan na din sila na magkampiyon ngayon sa tulong ng kanilang new additions Alex Caruso and Isaiah Hartenstein while also paying one of the lowest salaries sa buong liga. So kapag sinabi nga na may tsansa na maging future dynasty ang OKC ay hindi ito exaggeration dahil other than championship contender na sila ngayon, bukod na lang din sa 23 years old pa lamang si Jalen Williams, 26 si SGA, ganun din si Isaiah Hartenstein, 25 years old si Lu Dort at Isaiah Joe, 22 years old si Chet Holmgren at 19 years old pa lamang si Nikola Topic. May kakayahan din nga sila na bayaran ng mga player na ito for the next 5 to 7 years. Last year nga pinangunahan ni SGA ang second youngest team sa buong NBA sa number 1 seed sa napakalalim na Western Conference at nag-average siya ng 30.1 points, 5.5 rebounds, and 6.2 assists per game while also leading the NBA sa steals per game. Dahilan kung bakit siya ang naging first runner-up sa botohan ng regular season MVP. Ganun pa man, kailangan din natin alalahanin na 26 years old pa lamang siya at inaasahan na magsisimula pa lamang ang kanyang prime. May solid supporting cast siya, magaling na coach at higit sa lahat ay may pera ang OKC upang ipanatili ang roster na ito upang mas tumindi lamang ang kanilang chemistry at sabay-sabay silang pumasok sa kanilang prime. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na ang former number 1 pick Cade Cunningham ay nagpasiklab sa kanyang preseason game laban sa Phoenix Suns kung saan nagtala siya ng 25 points, 12 rebounds and 9 assists on 10 of 16 shooting sa field. That is 63% mga kaibigan. Nakuha din nga nila ang panalo sa score na 109-91. Madaming naniniwala na may kakayahan si Cade Cunningham na maging all-star. Subalit hindi nga madami ang naniniwala na magiging sapat ang kanilang team record upang malagay siya sa posisyon upang maging realidad ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?